dalawa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Takot ka bang pumasok sa sementeryo? Lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Dapat lang. Dahil baka hindi mo alam, may mga kaluluwang hindi matahimik na nagmamasid sa iyo. Hindi ko kayo patatahimikin! Lahat din kayong magdosa! Di sinusamba ko ang lugar na ito! Ang nagdulot sa akin ng kabiguan at labis na sama ng loob! No? Mamatay na ang asawa eh. Ngayon, kanyang anak naman. Kailan kaya matatapos ang lagim na ito sa baryo natin? Hanggang kailan siya mamiminsala sa mga taga rito? Marami na sa mga kababaryo natin ang nagsisilikas dahil sa takot na sila naman ang maging biktima ng kanyang galit. Walang katiyakan. Magpapatuloy ang pangyayaring ito hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang inaasam. Tatainggo, Patuloy na mangyayari ito, Felix. Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay ang magdasal. Ipagdasal na sana magkatagpo na silang mag-ina. Anak, napapansin ko palagi kang nag-iisip. Lagi kang tahimik. Mama, May bumabagabag ba sa'yo, anak? ilang gabi na ho kasi na... Na ano? Ewan ko ho. Pero paulit-ulit ko napapanaginipan. Ha?
napapanaginipan ko ang isang lugar na hindi ko alam kung saan. At ang isang babae na umiiyak na hindi ko naman kilala. Oh, anak. At ang lugar na sinasabi ko ay isang lumang musoleo sa loob ng sementeryo. Oh, Dayan, napasyal ka. Bakit? Anong bakit? Tinawagan kaya ako ng mama mo. Ang sabi, puntahan daw kita dahil may problema ka. Ha? Problema? Oh, bakit? Wala ba? At sabihin mo na sa akin na mabigyan ka agad natin ng solusyon yan. Ano, buntis ka? Sino? Sino Uy, ka, ma? Uy, tagilan mo nga ako. Ano buntis ang pinagsasabi mo? Di wala nga akong boyfriend. Paano naman ako mabubuntis? Anong malay ko? Bakit? Kailangan ba may boyfriend ka para mabuntis? Pwede namang wala, di ba? Sira ka talaga. O ano nga yun? At nang magawa na natin ng solusyon. Sabihin mo na. Sigurado ka ba dito sa naisip mo, Dayan? Oo naman. Para malibang ka. At mawala ano mo yung gumugulo sa isipan mo. Talaga lang, ha? Oo. At sigurado, mag-i-enjoy ka sa lugar na pupuntahan natin. Saan naman yun? Secret! Naku, may pa-secret ka pa dyan. Saan nga yun? Basta, wait ka lang dyan, okay? Malalaman mo kapag naroon na tayo. Tatenggo! Ano ba naman? Tatenggo! Ano ka ba naman? Tatenggo! Felix, natapon tuloy ang kape ko. Ginulat mo ko. Pasensya na ho. Kasi may masama ako ibabalita sa inyo. Ha? Bakit? Ano ba yun? Si Aling Sepa. Si Sepa? Oo, si Aling bakit? Sepa. Bakit? Natagpuan ng patay sa loob ng kanilang bahay. Ano? Abay, bakit? Nagpakamatay. Nagbigti sa sarili. Oh, Alaysa, narito na tayo. Baba na. Ay, salamat. Ang layo naman pala. Ginabi na tayo, oh. Ito yung baryo namin. Dito ako pinanganak. Oh, bakit wala yatang tao? At saka, ang dilim? Maaga kasing natutulog ang mga tao dito eh. Halika na. Ayun ang bahay ng lolo ko, oh. Sobra naman itong lugar niyo. Mag-aalas 7 pa lang ng gabi, ah. Ikaw talaga, puro ka reklamo. Manong tumahimik ka na nga lang. Paano naman kasi? Napagod ako masyado sa biyahe dahil sa sobrang layo. Oo na. Ay, teka. Oh, nandito na tayo. Halika. Sandali ah. Steady ka lang dyan. Sino yan? Lo! Ako to! Si Dayan po, apo nyo! Ayan. Opo! Sandali lang. Tsak na matutuwa siya kapag nakita niya tayo. Matagal din kaming di nagkita eh. Oh, ay, Hi, Lo! Mano po? kaawaan ka ng Diyos. Gabing-gabi na. Ano, tagpunta ka sa ganitong oras? Hindi Lo. mo ba alam na... Ano? Papasukin niyo muna kami. Ay, may kasama nga ako pala ako, best friend ko. Si Ay, Alaysa. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ha? Anong... Lo? Bakit to? Hindi. Hindi maaari ito. Hindi! Anong sinabi niyo, Tatenggo? Dumating na siya, Felix. Ha? Narito na siya. Magwawakas ng lagim sa baryo natin. Teka ho, ano ho ba yung sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan eh. Narito na ang ating hinihintay. Ang anak ng babae sa lumang musileo. Ho? Magdiwang tayo. Dahil nalalapit ng katahimikan sa baryong ito. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip
kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ng lolo mo nang makita ako. Nagulat lang yun sa ganda mo. Huwag mo na nga intindihin yun. Tara, doon tayo sa bandang yun. May mga bungang kahoy doon. Manguha tayo. Sige. Ha? Alaysa, bakit? Dayan, ano yun? Ha? Yun! Yan yung lumang sementeryo. Bakit? Parang pamilyar sa akin. Ano? Nakita ko ng lugar na yan. Ano ko ba? Ngayon ko lang nakarating sa lugar namin tapos sasabihin mo, pamilyar sa'yo. Imposible naman yun. Hindi ako maaaring magkamali. Tandang-tanda ko. Nakita ko ng lugar na yan. Sa aking panaginip. Hindi mo dapat pinayagan si Eliza na sumama sa dayan na yon. Papa, magkaibigan silang matalik. Tsaka gusto ko lang namang malibang ang anak ko para... Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Ay, ang sabi sa akin ni Dayan, doon daw sa lugar nila. Saan? Sa Sitio Lutgarda. Sitio Lutgarda? Oo. Bakit, Papa? Anong bayan? Saan lalawigan? Sagutin mo ko! Saan? Chong, makakasama ho sa inyo ang sigarilyo. Mario, Kamusta na ho? buti. Muntik na kita hindi makilala. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? At napasyal ka? Dinadalaw ko lang ho kayo. Tuloy, makapagbakasyon. At alam niya, baka sakali makahanap ng mapapangasawa. Sino naman yung kasama mo? Katrabaho ko si Paulo. Paulo, ang Felix ko. Kumusta ho kayo? Oh, mabuti naman. Nabanggit mo ang pag-aasawa. Tamang-tama. Mamaya, may pupuntahan tayo. Ho? Saan ho? Kina Tata Ingo. Doon yung matatagpuan ang hinahanap nyo. Sino yung kasama mo, Felix? Pamangkin ko ho, si Mario. At ito naman si Paolo, kaibigan niya. Pare, mukhang iba yata ang tingin sa akin ni Lolo Ingo. Tata Ingo, bakit ho ganyan ang tingin nyo kay Paolo? Imposible ito. Ha? Ano bang nangyayari ito? Pagkakataon lang ba o talagang itinakda ng panahon? Ako yung nagtataka dyan sa lolo mo, Dayan. Bakit naman ho? Kasi kanina, nang ipakilala ko sa kanya si Paolo, parang gulat na gulat siya. Tingin ko pa nga parang namutla. Ganun nga din nung naging reaction niya nang pakilala ko sa kanya si Eliza. Ha? Oo. Tingnan mo si Paolo at Eliza. Kung makapag-usap, akala mo matagal na silang magkakilala. Pansin ko nga po. Parang magkapalagayan ng loob nila. Oo nga, teka. Nasaan nga pala si Mario? Nasa labas ho, kausap ni Lolo. Mukhang seryoso nga eh. Ganun ba? Opo. Tungkol kaya saan ang pinag-uusapan nila? Nasaan na ba yun? Ito. Lo? Ay, Dayan, gising ka pa, Apo? Opo. Kasi ho, gusto ko sana kayo makausap. Makausap? Tungkol saan? Kay Eliza at Paulo. Oh, Ang totoo kasi palaisipan sa akin ng mga naging reaksyon nyo nang makita nyo sila. Apo, may ipakikita ko sa'yo. Lolo? Saka mo ko tanungin tungkol sa naging reaksyon ko. Ito. Ayan o. Mga larawan? Mga lumang larawan. Kunin mo at pagmasdan mong mabuti. Lolo! Oh, Ano to? yan ang larawan ni Rizaldo at Miranda. Hindi. Ngayon,
pwede mo na akong tanungin tungkol sa naging reaksyon ko nang makita ko si Paulo at Eliza. Paano nangyari to? Ang mga nasa larawang to, kamukhang-kamukha nilang dalawa. Yan ang katanungang hindi ko masasagot na yan. Ano yan? Ay, Lolo! Si Eliza! Siya yung sumigaw na yun! Halika, puntahan natin ang kaibigan mo. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Eliza! Eliza! Oh, Diyos ko! Bakit ano nangyari? May babae. May babae. Ha? Anong babae? Sino? Dayan, sinasama niya ako. Siya ang babaeng nasa panaginip ko. Ano? Pasensya ka na, Paulo, ha? Katutulog lang ni Eliza. Wag na muna natin siyang gisingin. Ganun ba? Oo. Hindi bale. Sige, magpapaalam na muna ako. Babalik na lamang ako. Sige, ikaw bahala. Paulo, bakit? Dayan, sino yung babaeng yun? Ha? Tingnan mo. Hayun siya sa labas ng bintana. Yung nakaputi at mahaba ang buhok. Ano? Ayun o. Saan? Sa may malaking puno. Nakatayo. Wala naman ako nakikita eh. Ayun Bibiro siya. ka ba? Hindi. Ayun siya o. Asan? Nakatungo. At nakaharap sa kinalalagyan natin. Ano? Hindi siya nagbibiro, Diana. Totoong sinabi ni Paulo. Ho? Nagpakita siya sa kaibigan niyo. Oh, Lolo naman eh. Ano ba sinasabi niyo? Tinatakot niyo ako. Ang babae sa lumang musileo. Si Miranda. Siya ang nakita ni Paulo. Hindi ako dalawin ng antok. Lagi kong naiisip si Eliza. Bakit pakiramdam ko? Lagi ako nasasabik sa kanya. Ang lamig ng hangin. Rizaldo, Ano yun? salamat at nagbalik ka na. Kay tagal kitang hinihintay. Ikaw? Halika na, Rizaldo. Halika. Teka, sino ka ba? At paano ka nakapasok dito sa kwarto ko? Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Miranda, ang iyong kasintahan. Pasensya ka na. Pero hindi kita kilala. Nakalimutan mo na ako. Kinalimutan mo na ako, Rizaldo. Sumira ka sa ating sumpaan. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Teka, hindi ko... nawala. Biglang nawala ang babae sa harap ko. Ay, biglang sumama ang panahon. Kanina lang napakaliwalas ng kalangitan at napakaliwanag ng buwan. Bakit bigla naman yatang ang along ngayon? Lolo! Si Dayan. Madali kayo! Lo! Bakit kaya pupuntahan ko? Lolo! Dayan, bakit? Lo! Si Eliza! Wala sa kwarto niya! Ha? Nawawala ang kaibigan ko! Nawawala si Eliza? Oo. Hindi ba siya nagpunta dito? Hindi ho. Sa kaya siya nagpunta? Baka naman ho nasa paligid lang. Hinanap na namin siya. Pero hindi namin siya nakita. Paulo, ang mabuti pa, samahan mo ko. Hanapin natin siya. Sige ho. Naku, ngayon pa umulan. Huwag mo intindihin yan. Ang mahalaga si Eliza. Oo. Bilisan mo na.
Ang lakas na ng ulan. Ang lolo, nasa na kaya siya? Nakita na kaya niyang kaibigan ko? Oh, may kumakatok. Baka sila na to. Sandali lang, andyan na! Mabuti naman ho at... Dayan, Aling Elsie, Lolo Alipio. nasaan si Eliza? Ano? Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan ang apo ko? Ano ba't mo nangyayari sa akin? Hindi ko mapigilan ang mga paa ko sa paghapang. Saan ako papunta? Sige. Humakbang ka pa. Sige. Ano? Sige, anak ko. Lakad. At nang magkasama na tayo, habang panahon. Hindi! Hindi! Tama lang na naghiwalay kami ni Lolo Ingo. Nang sa gayon, madali namin mahanap si Eliza. Pero saan siya maaaring magpunta? Anong siguro yun? Lumayo ka! Lumayan mo ko! Ang posisyon ni Eliza. Sa bandang yun, doon ako pupunta. O Diyos ko, huwag naman sana mapahamak si Eliza. Ay, nasa na kayang anak ko? Kasalanan mo. Papa, Ang titigas kasi ng mga ulo ninyo. hindi ko naman naisip na ganitong mangyayari. Dahil masyado kang konsentidor. Kung anong hinihingi na sa'yo, binibigay mo. O ngayon ano? Ayoko na sanang bumalik pa sa lugar na to dahil matagal ko na itong kinalimutan. Tandaan mo, Elsie. Kapag may masamang nangyari sa apo ko, ikaw ang sisisihin ko. Ikaw! Halika, anak. Ayoko! 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 Ha? Ang lugar na ito, ang lumang musuleyo. Ito ang nakita ko sa panaginip ko. Anong ibig sabihin nito? Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. At panahon na para lubusan mo kong makilala. Pagmasdan mo ako, anak. Unti-unting naalis ang buhok na nakatakip sa kanyang mukha at... Tingnan mo akong mabuti. Hindi! 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 Eliza! Paula! Rizaldo! Eliza! Siya ang anak natin, Rizaldo. Ano? Eliza, kamukha mo siya. Oo. Dahil anak natin siya. At ngayon, magkakasama-sama na tayo. At hinding-hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa habang panahon. Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, plus, 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 plus. Bilisan mo, Eliza. Kailangan makalayo ka agad tayo dito. Pagod na ako. Hindi kayo makakaalis sa lugar na ito. Magkakasama-sama na tayo! Bilis, Eliza! Oh, Rizaldo! Huwag niyong gawin sa akin ito! Eliza, anak ko! Huwag mo kong iwan! Huwag mo siyang pansinin. Oh, ginagalit niyo ako! Nilaso na rin ng papa ang mga isip niyo! Magbabayad
tatangkahan ng sementeryo. Kailangan makalabas kaagad tayo bago pa man niya tayo maabutan. Papa, Hindi ako matahimik dito. ay, saan kayo pupunta? Sa labas. Hahanapin ko ang apo ko. Pero Papa, Hindi ako maaaring manahimik na lang dito, Elsie. Kailangan ko rin kumilos. Walang mangyayari kung mauupo lamang ako dito at maghihintay. Kailangan hanapin ko ang apo ko. boses yun. Boses yun ni Eliza, ang anak ko. Lolo Ingo! Lolo Ingo! Buksan niyo itong pinto! Papa, ako na. Ako na. Dayan! Lolo! Ha? Lolo? Apo, salamat. Salamat at nakita kita. Eliza, anak! Mama! Bilis, pasok na tayo. Baka sumunod siya sa atin. Ha? Rizaldo? Lolo ko si Rizaldo. Lolo mo si Rizaldo. Kamukhang-kamukha mo siya. Yun din ang sabi ng mga magulang ko. O Kamukhang kamukha ko si Lolo. nasa na siya ngayon? Wala na ho siya. Patay na siya? Oho. Namatay daw siya sa sobrang kalungkutan. Hindi ko na siya nakita. Gaano niyo ba kakilalang lolo ko? Kilalang kilala ko siya. Kilalang kilala. Hayop ka! Dito pa kayo sa musuleo ng aming pamilya nagtatakbo? Hindi na kayo nariya? Papatayin ko ang hayop na to. Papatayin ko! Tutol na tutol sa kanyang pamilya ko. Kaya ako nagawa yun. Akala ko napatay ko siya pero daplis lang palang naging tama niya. At nalaman namin na buntis na si Miranda. Kaya sa galit namin, ipinabigay namin ito sa ibang tao. Si Eliza. Totoong anak siya ni Elsie. Hindi ko alam kung sinadya ng panahon na maging kahawig siya ni Miranda. Katulad mo rin na naging kahawig ka ng Lolo Rizaldo mo. Ano bang nangyari sa anak nila ni Miranda? Nabalitaan namin na namatay din ito dahil sa isang malubhang karamdaman. Si Aling Miranda ho. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paglaslas ng pulso. Pero nag-iwan siya na sulat at ang kanyang dugo ang kanyang ginamit. Ano hong nakalagay sa sulat? Hihintayin niya ang lolo mo. Sabi ho ng iba, salot siya sa lugar na ito. Marami daw namamatay dahil sa kanya. Nakasaad din sa sulat na hindi matatahimik ang Sitio Lutgarda hanggat hindi sila nagkakasama-sama ni Rizaldo. Kaya ang nangyayaring lagim sa lugar nito ay dahil sa puot ni Miranda. Pumapatay siya sa nakakikilabot na pamamaraan. At ang lumang musuleo ng aming pamilya sa kanilang tagpuan, doon niya hinihintay ang iyong lolo, si Rizaldo. Humupa ng ulan. Maya-maya lang sisilay ng liwanag ng araw. Tapos na ang isang gabi. Akala ko nun hindi totoo mga kwento-kwento tungkol dun sa babae sa lumang musuleo. Akala ko pananakot lamang yun sa mga bata para matakot silang gumala sa gabi. Batang-bata ka pa noon. Edad 6 na taon. Eksaktong 7 taong gulang nang lumipat kayo sa Maynila at doon na nanirahan. Nagpasalamat nga ako at hindi mo nakalimutan ang lugar na ito. Pwede ba naman yun? Lolo Ingo, Oh, bakit, Eliza? dati ho pala kayong nanilbihan sa bahay ni na Lolo Alipio. Oo,
akong kanilang katiwala at nang ibenta nilang bahay ng pamilya nila, sininop ko ang mga bagay na magsisilbing alaala ng inyong pamilya. Katulad ng lumang larawan na itinago ko at saksi ako sa lahat ng mga nangyari. Lo, Oh, sa palagay nyo, matatahimik na kaya si Aling Miranda? sana. Lolo? Ipagdasal natin, Diana. Ipagdasal natin. Anong binabalak mo ngayon, Paolo? Babalik ka na ba sa Maynila? Hindi ko pwedeng iwan si Eliza sa ganitong sitwasyon. Nariyan na ang kanyang mga magulang. Malamang, isasama na siya pagbalik ng Maynila. Sana, huwag nilang gawin yon. Paolo? Tio Felix, hindi matatapos ang nangyayaring ito. Kung tatalikuran na lamang nila, kailangan nila itong harapin para sa ikatatahimik ni Aling Miranda. Ha? Alam ko na ngayon kung ano nararapat na gawin. Si Eliza at si Mang Alipio, malaki ang magagawa nila para matapos ang lahat ng ito. Kami ang magtutulong-tulong para matahimik na ang kaluluwa ni Aling Miranda. Kasalanan kong lahat, Eliza. Kung hindi sana kita dinala dito, hindi sana magugulong buhay niyo. Wala kang kasalanan, Dayan. Naging instrumento ka lang para may matuklasan ako sa buhay ko at sa lihim ng aming pamilya. Babalik na ako ng Maynila. Ano, sasama ka na? Hindi ko pa alam eh. Naguguluhan ako. Pakiramdam ko, may pumipigil sa akin na lisanin ang lugar na ito. Kaya, bahala na. Hihintayin ko ang desisyon ni na Mama at Lolo Alipio. Mapanganib para sa'yo kung mananatili ka dito. Paano kung balikan ka niya? Ni Aling Miranda? Dayan. Hindi pa siya tapos. Naghahanap pa rin siya. Ikaw, si Paolo. Kayo ang inaakala niyang hinihintay niyang pamilya. At nangangamba ako na baka hindi kayo tigilan. Saan man kayo magpunta. Hanggat hindi niya kayo naisasama sa kabilang buhay. Dayan? Sigurado ba kayong wala na kayong naiwan? Oo, Lolo. Ay, sige. Wala nang dahilan para magtagal pa tayo dito. Malapit nang dumilim. Kaya kailangang makaalis na agad tayo. Lolo? Ayaw mag-start. Ha? Anong? Lolo, hindi kayo makakaalis sa lugar na ito. Hindi ako papayag! Hindi! Miranda! Oh, Diyos ko! Elsie, Eliza, lumabas kayo na sa sakyan. Bilis! Oo! Isasama ko kayong lahat! Lahat kayo! Balik sa loob ng bahay! Dalian niyo! Dali! Anak! Ano? Bakit ka tumigil? Anong ginagawa mo? Pagod na ako, Lolo, Mama. Anak! Eliza! Walang mangyayari kung patuloy natin siyang iiwasan. Anong ibig mo sabihin? Haharapin ko siya. Halika, anak ko. Sumama ka na sa akin. Sabik na ako sa iyo. Sige, sasama ako kung yan ang gusto mo. Pero wag mo na silang idamay. Sige. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa lumang mausoleo. Oo, anak, susunod ako. Eliza! Wag! Nababaliw ka na ba? Wag mong gawin yan, anak! Wag! Hindi, Mama. Gagawin ko ito para matapos na ang lahat. Nakahanda ako at hindi na ako natatakot. Sasama ako sa kanya kahit sa kabilang buhay. Diyan na kayo, Mama! Lolo! Eliza! Anak ko! Eliza! Anak ko!
Napakatigas talaga ng ulo ng anak mo, Elsie. At dahil sa katigasan ng ulo niya, nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ayaw niyang sumunod tayo sa kanya. Hayaan lang daw natin siya sa ginagawa niya. Pero Papa, natatakot ako. Paano kung tuluyang mapahamak ang anak ko? Hindi ko pa hihintulutan ng bagay na yan, Elsie. Hindi magtatagumpay ang kasamaan ni Miranda. Hahadlangan natin siya. Ililigtas natin ang apo ko. Paano, Papa? Anong gagawin natin? Paano natin isasalba ang buhay ng anak ko sa kamay ni Miranda? Paolo, ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap ni Mario. Tio Felix, May hindi hingal ka pa. Ibig sabihin, malayo pinanggalingan mo. Saan ka ba nagpunta? kina Lolo Ingo. Ha? Doon po ako galing. Sina Eliza, nakalis na ba? Natitiya ko pong hindi. Ano ibig mo sabihin? Sinabutahe ko ang kanilang sasakyan para hindi sila makalis. Ano? Oo. Ginawa ko yun. Hindi para sa sarili ko. Ginawa ko yun para tapusin ang paghihirap ni Aling Miranda. Papa, kumakagat na ang dilim. Anong gagawin natin ngayon? Puntahan mo si Paolo. Sabihin mo sumunod sa akin. Saan, Papa? Sa sementeryo. Sa lumang musuleo. Doon ako pupunta dahil natitiyak ko. Doon dadalhin ni Miranda ang apo ko. Sa musuleo ng ating angkal. Pagod na ako. Saan ba talaga tayo pupunta? Doon sa lugar kung saan tayo dapat na magkakasama-sama. At nalalapit na ang pinakamasayang araw na pinakahihintay ko. Bilisan mo maglalakad. Oo. Pero siguruhin mo lang na hindi mo sasaktan si na Mama at si Lolo Alipio. Susundin ko ang gusto mo. Kung susundin mo rin ang gusto ko. Sigurado po ba kayo na ang sinasabi niyo ang tamang solusyon para tuluyan ng manahimik si Aling Miranda? Naniniwala akong hindi niya gagalawin si Eliza hanggat wala ka. Gusto niyan sabay niya kayong dalhin sa kabilang buhay dahil buong kanyang paniniwala na ikaw talaga si Rizaldo at si Eliza ang kanyang anak. Pero paano po kung mali ang kutob ninyo? Paano kung napahamak na si Eliza? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Paulo. Dahil isa ko sa mga naging dahilan kung bakit nalalagay sa panganib ang buhay ng apo ko. Napakalaki ng naging kasalanan ko. Wala na ho tayong oras. Kailangan natin kumilos. Magmadali tayo bago patuloy ang mapahamak si Eliza. Ngayon, narito na ako. Ano pa ang gusto mo? Hintayin natin siya. Ang iyong ama, si Rizaldo. Hindi ko siya ama. At hindi siya si Rizaldo. Siya si Paolo. Sinungaling ka! Lapastangan! Totoo ang sinasabi ko. Si Mama Elsie, siya ang tunay kong ina. Tumigil ka! Kay tagal ko naghintay at inasam ang pagkakataong ito. At hindi ako papayag na mabigo lamang dahil sa mga panlilinlang nyo. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Dahil hindi totoo ang iyong sinasabi. Totoo, Miranda. Kuya Alipio. Kaya kong patunayan ang sinasabi ko. Huwag kang makialam. Sakim ka rin katulad ng papa. Kaya hindi ako maniniwala sa'yo. Ako, kaya kong patunayan na hindi sila nagsisinungaling. Rizaldo, narito ka na. Ngayon kumpleto na tayo. Magiging masaya na tayo. Hindi Rizaldo ang pangalan ko. Ako si Paulo. At ang Rizaldo tinutukoy mo, malao ng patay. Siya ang lolo ko. Hindi ako naniniwala. Hindi kita pipilitin.
Pero bigyan mo kami ng pagkakataon na patunayan ang mga sinasabi namin. At kapag hindi namin nagawa yun, ako at si Eliza, kusa kaming sasama sa'yo. Ha? Pumapayag ka ba, Aling Miranda? Ngayong nailipat na natin ang mga labi ni Lolo Rizaldo at ng kanilang anak dito sa lumang mausoleo. Sana matahimik na si Aling Miranda. Sana nga, Paulo. Tsak yun. Kaya tapos na rin ang lagim dito sa Sitio Lutgata. Salamat sa inyo, Paulo. Eliza. Sa inyo rin, Mang Alipio. Elsie. Dapat noon pa namin ito ginawa. Sana noon pa natahimik na ang kapatid ko. Lola Miranda, hayaan nyo. Lagi ko kayo ipagdarasal. At sana maging maligaya ka na kasama si Lolo Rizaldo at ang anak ninyo. At hayaan ninyo, ako at si Eliza, kami na magtutuloy ng naudlot ninyong pag-ibigan dito sa lupa. Lola Miranda. Ay, baka marinig ka ni Lolo. Marinig ko. Lolo. At hindi ako tumututol. Ayoko nang maging hadlang sa kaligayahan ni naman. Oh, narinig mo, ha? Ang lamig ng hangin. Lolo, tignan ninyo si Lola Miranda. Ayun siya, oh. Salamat sa inyo. Salamat. Paalam. Miranda, kapatid ko, sana'y mapatawad mo ko. Sa palagay mo, tuluyan ang matatahimik si Aling Miranda? Oh, dahil kitang-kita natin kung gaano siya kasaya na magkasama-sama na sila ni Rizaldo at ng kanilang anak na nakalibing sa lumang mausoleo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Kinikilabutan pa rin ako kapag naiisip ko yun. Isa yung bangungot sa buhay natin na dapat na nating kalimutan. At kailanman hindi mo nagugustuhin balikan. Kakalimutan na natin yon. Umasa na lamang tayo na hindi niya na tayo gagambalain pa. Sana nga, Paulo. Palagi na lang natin siyang ipagdasal para sa lubusang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Ay, mabuti na lamang at natapos na ang lagim dito sa baryo namin. Kung hindi ako maglalakas loob na maging sepulturero dito sa sementeryong ito. Ay, wala na ang multo ni Miranda, ang babae sa lumang mausoleo. Tahimik na rin ang Sitio Lutgarda. O anak, dito ka sa tabi namin ng iyong papa. Opo, Mama. Ha? Anong... Kumpletong-kumpleto na tayo. Oo nga. May multo? 3 multo sa lumang mausoleo? Hindi! Multo! Tatlo na ang multo sa mausoleo at wala ng sepulturero. Ang gusto pang magtrabaho sa sementeryo. Ikaw, kaibigan, wala ka pang trabaho. Subukin mo. Mag-apply. Tiyak tatanggapin ka. Iwasan lang ang lumang mausoleo.